sobrang bait ang asawa ko. So, gawa mo ng kwento na may gusto sa inyo. Sino bang malandi, di ba? Ikaw? Nung dumating ka sa Bacolod, ano nangyari? Nagustuhan mo yung pamangkin ko, di ba? Yung lalaki. Pilit kong tinatakpan. Nung natulog kayo sa hotel, pinilit mo ang pamangkin ko. Anong ginawa mo? Umalik ka sa kama, bumaba ka doon sa sahig, tinabihan mo sa matulog, kaya gusto mo siyang katabi. Kaya kung sino bang malandi? Ayan. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod, guys. Ang topic natin dito, patungkol kay Ma'am Ana Rita. Sumabog na. Hindi na kinaya pang magtimpi or sarilinin itong mga issue dahil pamilya niya po ang nakakaladkad. Pawalang galang, doon sa dating angel na si M, ano na naman ito? Ang ginawa mo na naman kalukuhan at ipinangangalandakan mo ayon sa mga kwento at sa salaysay ni Ma'am Ana Rita. Ipinangangalandakan mo na ang asawa ni Ma'am Ana Rita ay may gusto sa iyo at katunayan ay gusto kang iyutin. Sorry po ha. Kahit kailan, M, di ka na nawala ng issue. Bakit? Punong-puno ng issue ang buhay mo. Ngayon, asawa ng may asawa ni Ma'am Ana Rita, di umano daw ay ipinangangalandakan mo may gusto sa'yo. At katunayan, ayon sa iyong kwento sa ibang mga kasama mong powder, di umano ay gusto kang tirahin. Alam nyo na yon, ha? Gusto kang ganunin. M. Hoy, M. Ayon sa kwento mo, pinangangalandakan mo na gusto kang ganunin ng asawa ni Ma'am Ana Rita. Uy, M, ang kapal ng mukha mo. Bakit mo nagagawang ipangalandakan, ipagkwentuhan ang mga bagay na yan? Gaano ka totoo? Bakit mo nasasabing may gusto sa iyo yung asawa ni Ma'am Ana Rita? May hawak tayo record, screenshot. And may gagamitin din po tayo video clip. Likha po ni Ma'am Ana Rita ang video, ha? Bago ako magpatuloy, pakinggan muna natin at dito po tayo bumabase. Hindi po tayo dito gawagawang kwento. Kudano ng kudano, walang pinagbabasihan, walang resibo. Ito po. Huwag niyo akong ganyan, ha? Ikaw, M, ang ginagawa mong kwento, ano sinabi mo sa Ticket Ladies? Yung asawa ko may gusto sa'yo? Gusto ka man niya kinasawa ko? Never! I got married for 24 years. Never yung asawa ko gumawa na ganyan. At hindi kami nagka-problema ng asawa ko, walang babae ang asawa ko, at never din ako naglalaki. Bakit gagawa ka ng kwento, ha? Ano bang pinagmalaki mo? Yon, narinig nyo? Ipinangangalandakan ni M na ang asawa daw ni Ma'am Ana Rita may gusto sa kanya. May hawak ako screenshot eh. Yung pinagkwentuhan nito ni M, sinumbong lahat kay Ma'am Ana Rita. Napakalinaw ng detalye. Wow talaga. Kahit kailan. M, ikaw, na dating angel, ang kapal ng mukha mo. May asawang tao na kukuha mong ikwento doon sa mga powder na di umano'y ang asawa ni Ma'am Ana Rita ay may gusto sa iyo. Ha? O, tuloy muna tayo, ha? Tuloy muna tayo. Dito na tayo. Wait. Yeah. Bakit ganun? Bakit ganun ka? Ha? Magpasalamat kayo, tinulungan ko kayo iangat, ibuo ang community, ibuo ang international, ibuo ang Amerika, Canada, binuo kong Bacolod Panay Island, yung Europe, ano pa, iba-iba pang mga community noon. Even single chan wala. Na-start lang ako kaya nalalo na sumakit ako sa kidney noon. Kaya nung umalis ako, kaya kung makita niyo tumaba ako, gumanda ang health ko. Dahil kasi alam Diyos na hindi ako dapat manatili sa grupo na yan, sa community na yan, na mga balahura. At hindi ako takot, kumata ako ng Italy, umata ako ng ibang bansa, sarili kong sikha. You know, kung gawa niyo na kwento tungkol sa asawa ko na may gusto sa inyo, sa idol niyo, na imposible. Itong kwento na totoong nangyayari. Okay? Pumunta ang asawa ko sa Naga. Si Ate Maribik ng Canada, nag-group din yan, di ba? Nagpadala sa akin ng bag dito sa Amerika. Dahil sa bag na yon, nilagyan ko ng 5,000 pesos. Ayaw ni M, ng idol nyo. Kasi siya, dito mga gusto ko $100. So that time, ang pera kong $100 2020. Inaisip ko, pag ganyan ang pera mo sa Pilipinas, maliit ang bayo. Kaya nilagyan ko na ng buong $100 kasi nirequest ng idol nyo. Dahil nirequest niya yon, nung dinala ng asawa ko doon, late siya dumating.
di ba? Kaya nagalit yung asawa ko, bakit siya late dumating. Tapos nang sa hotel, guto, kaya binigyan kita ng 2 days doon sa hotel, binayaran ko, di ba? Tapos tumatawag ka sa akin dito sa Amerika na humingi ka naman ng pera sa akin. Pamilya mo, huwag ka magsinungaling kasi pwede kita kasuhan. Naguto mo pa na ka naman ulit ng pera para mag-extend ka another day. Sa ibang hotel room ka, ibang hotel room yung asawa ko at saka si Jerome na brother-in-law ko. Paano mong gawin ng kwento na may gusto yung asawa ko sa iyo? Sabihin mo nga, magpalit tayo ng kasong dalawa? Mag-harap tayo sa abogado kung sino nagsabi ng totoo. 54 years, I'm married. 25 years ko na, 1 year before I'm married, wala talaga, sobrang bait ang asawa ko, gawa ng kwento na may gusto sa inyo. Sino ang malandi, di ba ikaw? Pumunta ka ng Bacolod, di ba? Ako na pumasahe sa'yo pupunta ng Iloilo. Binigay ko pa kay Kalingap, Dan, binigay ni Kalingap Robsyo ang pera. Pumasahe sa Bacolod, pumunta ka ng Iloilo, para tulungan ka para makita yung kapatid mo. Nung dumating ka sa Bacolod, ano nangyari? Nagustuhan mo yung pamangkin ko, di ba? Yung lalaki. Dahil nagustuhan mo pamangkin mo lalaki, di ba? Lumabas yan sa issue noon. Pilit kong tinatakpan. Nung natulog kayo sa hotel, pinilit mo, ang pamangkin ko kwento sa akin, natulog yung pamangkin ko sa baba ng kama, sa taas ng ginawa mo. Umalik ka sa kama, bumaba ka doon sa sahig, dinabihan mo sa matulog, kaya gusto mo siyang katabi. Nako? Ano, sobra pala. Asawa ni Ma'am Ana Rita, ipinangangalandakan mong may gusto sa'yo at gusto'y ganunin ka. Tapos ngayon, putok, ikaw pala, ginapang mo. Ang pamangkin ni Ma'am Ana Rita, ang kapal ng mukha. So ngayon dito, malinaw din, 15 years old, may asawa na. Pero nung nakaraang issue, putok, tanggi-tanggi. Ngayon lumalabas sa buong katotohanan, 15 years old may asawa na. So wala naman tayo doon. At hindi naman yan, kumbaga, problema. Ay ano kung nag-asawa, ay ano kung nadonsilya. Ang masakit nito, nako, Mama Ana Rita, kung ako sa iyo, kasuhan mo ito. Ganun palang isipin ninyo, ha? Mayroon ng tig-isang kwarto, ay ginapang pang pamangkin ni Mama Ana Rita. Ha? Itutuloy natin to. Itutuloy natin to, guys. At anong oras na yan? 10 na. Itutuloy natin to bukas. Nasa ganun ay maganda-gandang topic to. Malamang hindi na naman magsasalita ito. Si M. Dahil talagang talabahan ng pagmumukha nito, wala nang kahiyan. Ano? Bakit kaya ito naging ambassadress kaya? No? Puro katoksikan at puro issue ang pinagagagawa nito. Tapos, ay, itutuloy natin to, guys. Itutuloy po natin to bukas. At mayroon pang mahabang kwento. Mayroon pang, itong ganitong klase, tao, unang-una noon issue, mukhang pera, purong pera issue. No? Sumunod issue, ginapang di umano yung ni M, ginapang di umano yung kanya kalab team na isang bakla yatang, yung lalaki, si Yam ba yun? Yun yung issue na pumunta na ibang bansa. Ano pa? Ang dami mong issue din sa kaperahan. Bakit ito naging ambassadress ng school? Ano bang school ang pinapasukan na lintik na school na yan? Kung kinuhang ambassadress tong babaeng tong wala naman tong kakwenta-kwenta. Kaya yan. Bakit yan hindi yan dapat maging modelo, maging huwaran ng mga estudyante ng kung anong school ang pinapasukan nito? Egypta? Nasaan ka na, Egypta? Nasaan ka na? Di ba ikaw depender nitong babaeng nito ni M? Naku, Ma'am Ana Rita, ako sa'yo, kasuhan mo to. Pinangangalandakan yan, pinagkakalat. Alam nyo, yung parang pinagkakalat na may gusto raw sa kanya, yung asawa mo. Ano ba klase ito? Bakit kaya ganito to? Bakit ganito to? Sobra to? Ay, meron pa doon! May screenshot na itong si M nagkwento. Wala tayong pinapangalanan dito. Mag-isip kayo kung sinong M na yan. Nadiwali, gusto raw siya iyutin. Sorry ha, sorry. Sorry guys. Sorry po. Gusto raw siyang ganunin. Nang asawa ni Ma'am Ana Rita ay anak ng Tipaklong. Nako, isipin ninyo yan. Isipin ninyo. Kakwentuhan na kahit kanino. Pero may hawak na ako yung screenshot. Nandun, kung sino-sino yung mga nandun, mga sponsor, mga founder, nandun lahat. Dapat kanina ko pa ito re-reactionan May inayos lang po ako Inuna ko muna yung anak ko kasi nga, nadingge yung anak ko. So, minomonitor namin yung sa niya, yung sa, ano ba yun? Late ba yun? Ano ba yun? Minomonitor namin yung sa dugo niya. Eto guys, sabagan nyo ako sa aking next video. At itong babaeng CM na to, dapat to patalsikin ng school bilang ambassadress. Hindi kasi siya magandang modelo, huwaran.
ganung, ano siya eh, parang, sa pulmula, ay anak na, naku, nakakagigil. Nakakagigil. Kailan ka pa purong issue ka? No? Sobra. Maraming issue yan. Sobrang issue niyan. Babaeng yan. Issue sa pera, nanggapang daw di umano, no, ha? Ayun, may mga video clip tayo. Yung isang sponsor niyan, isinigaw. Siya mismo ang tumabi doon sa lalaki. Ito kalabtim niyang si Yam Bayang lalaking baklang yan. Oh. Ito na naman, ginapang na naman, pamangkin ni Ma'am Ana Rita. Ito, sa totoo lang, matagal ko nang alam to. Ginapang yan yung pamangkin ni Ma'am Ana Rita. Matagal ko nang alam yan. Hindi lang ako nangungunang-una maglabas ng mga kwento. Dahil ayaw ko ako yung paghahabulan. Ayaw ko sa akin nagmumula. No? Kung meron maglalabas yan, susundan ko. At least hindi sa akin nagmula. At least meron tayong pinagbabasihan. Oh, pang ilang gapang na to? Pang ilang gapang na to? Ginapang yung pamangkin ni Ma'am Ana Rita. Matagal na yung issue yan. Hindi lang namin nilalabas yan. Oh, no? Oh, abangan niyo ako guys sa aking next video po. Talaga, ito, alam sa to, tiyak ito sa M, hindi na naman ito magsasalita. Nagbibingi-bingihan at nagbubulag-balagan. Ang sarap duririk ng mata nito. Kaya ako naiinis dito. No, ayun na, abangan niyo ako guys sa aking next video. Pakiklik naman guys ang thumbs up. And baka meron pang gusto pong mag-click ng bell. Kung may makikita kayo dyan na bell, i-click nyo guys. Para updated kayo sa aking mga video na i-upload ko. Ayan, abangan niyo ako guys sa aking next video po.